Magandang araw sa aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ako po si Binibining Ray Micaela Amper mula sa Cebu Normal University para sa Araling Panlipunan 8. At ngayon, sasamahan ninyo ako upang muling balikan ang kasaysayan ng daigdig. Ngunit, bago tayo magsimula, ihanda muna ang inyong module, papel at ballpen, pati na rin ang inyong isipan at tara na para maglakbay sa daigdig ng kasaysayan patungkol sa kontribusyon ng kabihasnang Romano. Ito ang ating lalakbayin sa daigdig ng kasaysayan. Mga layunin, strategies at tungkol sa paksa, assessment, at ang takdang aralin. Noong nakaraan, napag-aralan ninyo ang unang aralin sa unang markahan. Ano-ano nga ba ang mga kabihasnang inyong natalakay? Tama! Ito ay ang kabihasnang Minoan, kabihasnang Mycenaean, at kabihasnang klasiko ng Greece. Ang ating pamantayang pangangailangan ay dapat na ipapamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa kontribusyon ng mga pangyayari sa klasiko at transisyonal na panahon sa pagkabuo at pagkahubog ng pagkakakilanlan ng mga bansa at rehiyon sa daigdig. Ang pamantayan sa pagganap naman ay, ang mga mag-aaral ay nakakabuo ng advokasya na nagsusulong ng pangangalaga at pagpapahalaga sa mga natatanging kontribusyon ng klasiko at transisyonal na panahon na nagkaroon ng malaking impluwensya sa pamumuhay ng tao sa kasalukuyan. At ang pamantayan sa pagkatuto na ipapaliwanag ang kontribusyon ng kabihasnang Romano. At inaasahan din ang mga mag-aaral na maitutukoy ang mga kontribusyon ng kabihasnang Romano ayon sa gawaing naibigay, na ipapamalas ang mga kaalaman at kalagahan sa kontribusyon ng kabihasnang Romano. Nakagaganap ng isang jigsaw tungkol sa pag-usbong ng kontribusyon sa kabihasnang Romano. Ang jigsaw ay isang uri ng jigsaw method that is a grouping strategy in which the members of the class are organized into groups, then rearranged into new groups to share their learning. This is an excellent method for improving students' teamwork and communication skills. At sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay nabigyan ng mga basahin o content notes na nasa Google Classroom na pwede nila rin itong ma-download doon at inaasahan na may natutunan tungkol sa pag-usbong at kontribusyon ng kabihasnang Romano. Bilang pagsisimula, una muna nating alamin kung ano ang Rome. Ito ay itinatag noong kalagitnaan ng ika-8 siglo BCE. Ito ay sa may pangpang ng Tiber River. Ang wikaang kanilang ginagamit ay Latin. Ayon sa matandang alamat, ito ay itinatag ng kambal na sina Romulus at Remus. At meron akong inihanda na video na pwede ninyong pagkatutunan. Batay sa matandang alamat, ang Roma ay itinatag ng dalawang magkakapatid na kambal. Batay sa matandang alamat, ang Roma ay itinatag ng dalawang magkakapatid na kambal, sina Romulus at Remus. Ang ina ng kambal ay si Rhea Silvia na anak naman ng haring si Numitor. Naging banta ang pamumuno ni Numitor sa buhay ng kaniyang kapatid kaya siya ay pinatay ni Amulius. Natakot din ang huli na baka maagaw ng kambal ang tronong nakuha niya kaya ipinag-utos niya sa kaniyang alipin na ilagay sa basket at ipaanod ang mga ito sa ilog Tiber. Nasagip at inaruga ang mga sanggol ng isang babaeng lobo.
Kinalaunan ay nakita sila ng mag-asawang sina Faustulus at Aca Larentia at pinalaki hanggang sa wastong edad. Binalikan nila ang kanilang amain na si Amulius at pinatay. Pinaniniwalaang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang magkapatid kaya pinatay ni Romulus si Remus. Sinimulan niyang itatag ang isang lipunan noong Abril 21, 753 BC. Dito natin mas lubos na malaman kung ano nga ba ang Jigsaw 4. So step 1. The teacher's introduction of the material is the giving of the overview of the selected material to be studied. The teacher activates students' prior knowledge as they are about to explore the prepared material. Introductory techniques such as a story, a song, a poem, or an experience can be used by the teacher. Step 2. Sharing the given material is the process of dissecting the materials into parts or details and sharing them among the members of the team. Each member has a specific portion of the material to be shared collaboratively. Step 3. Expert group quizzes are the formative checking of students' learning in the sharing of the given material. Each of the expert groups prepares at least 3 to 5 multiple choice items related to the topic shared in the group. Step 4. The review prior to assessment is the process of letting each member of the team go back to what they have learned in the sharing of the material. Members of the expert team can provide peer tutoring in preparation for the individual assessment. Step 5. The individual assessment is the use of self-assessment or other means of assessment to be conducted by the teacher of all the members of the team. Assessment results should be analyzed as a basis for the planned reteaching. Step 6. Reteaching is teaching again the concepts and skills in which students find themselves deficient. The teacher uses other alternatives to teaching that can facilitate better understanding of the lesson. Sa step 1, itinatalakay ang proseso ng pagganap ng Jigsaw 4 sa mga mag-aaral at pinapaalala sa mga mag-aaral na dapat sila ay magtrabaho bilang individual at sa kanilang group performance. Bali dito, bago tayo magsimula ng aktibidad ay hahatiin muna ang klase sa dalawang pangkat para sa jigsaw puzzle na ating gagawin tungkol sa kabihas ng Romano. Kaya una, pagkatapos hatiin sa dalawang pangkat ang mag-aaral, bibigyan ang lahat ng mga mag-aaral ng bahagi ng jigsaw puzzle na kanilang buuin sa pamamagitan ng pagdikit-dikit nito. At pagkatapos, bibigyan ng 5 minuto ang mga mag-aaral upang buuin ito at idikit sa pisara. At ayan na nga, nakikita nyo ang dalawang larawan. At ito ay ang patrician at plebeian at syempre ang mapa ng Rome. Ano nga ba ang pagkakaiba ng patrician at plebeian? Ang patrician, ito ay mga taong pribilehiyo na mamuno sa Rome dahil naniniwala sila na ang kanilang mga ninuno ay ang mga patres o ama na nagtatag ng Rome. Habang ang plebeian, ito ay ang mga malalayang mamamayan na may mga karapatan tulad ng pagboto. Okay, ito na nga ang step 2, sharing the given material. Magbibigay ng kopya ng paksa tungkol sa kabihas ng Romano. Bawat miyembro ay inaatasang pag-aralan ang mga kontribusyon ng kabihas ng Romano sa larangan ng literatura, filosofiya, agham, kasaysayan, inhinyerya, at arkitektura. At ito
Ito na nga ang Step 3, Expert Group Quizzes. Dito nasusukat ang mga kaalaman ng bawat miyembro tungkol sa kabihas ng Romano galing sa content notes na kanilang nabasa. At inaatasang gumawa ng 3 o hanggang 5 multiple choice items na may kaugnayan sa paksa. Iyan ang ilan sa multiple choice items na nagawa ng mga mag-aaral. Alam kong kaya niyo lang itong sagutan. Matry nyo nga. Tama! Naku naman, napakahusay niyo palang sumagot. Talagang may natutunan talaga kayo galing sa inyong nabasa. Ito na nga ang Step 4, the review prior to assessment. Dito, bibigyan ng 10 minuto ang bawat pangkat para suriing muli ang natutunan sa pagbabahagi tungkol sa kabihas ng Romano. Maaaring magkaroon ng peer tutoring bilang paghahanda sa individual na pagtatasa. Step 5, the individual assessment. Dito, magbibigay ng individual na pagtatasa o self-assessment sa bawat pangkat. Ang resulta sa nagawang pagtatasa ang batayan para sa nakaplanong muling pagtuturo. Simple lamang ang panuto sa assessment na ito. Basahin at intindihin ang bawat tanong. Piliin sa kahon ang tamang sagot at isulat lamang ang titik sa patlang. At ang panghuling step, Step 6, ang reteaching. Pagkatapos ng pagtatasa ay mag-aanalisa ako kung saang bahagi ng paksa ang dapat bigyang pansin. Maaaring gumamit ako ng alternatibo sa pagtuturo upang mas lubos kong maintindihan at maintindihan ng mag-aaral ang paksa tungkol sa kabihas ng Romano. At ito rin, mayroong kriteriya sa pagsasadula. Sa bahaging ito, ang bawat dalawang pangkat sa Jigsaw 4 ay magkakaroon ng 5 minuto na pagsasadula tungkol sa pag-usbong at kontribusyon ng kabihas ng Romano. Kaya ito ang kriteriya sa pagsasadula. Nilalaman, 20 puntos. Organisasyon, 5 puntos. Partisipasyon, 5 puntos. Audience impact, 10 puntos. At ang pagkamalikhain, which is 10 puntos rin. At sa kabuuang puntos na 50 points. At sa wakas, nandito na rin tayo sa panghuling slide at ito ang takdang aralin. Bilang isang mag-aaral at mamamayan, paano ka makakapag-ambag sa iyong komunidad o lugar? Gumawa ng isang talata na may 1 o 2 kontribusyon na maaari mong tuparin para sa ikakaunlad ng iyong lugar. Ilagay ito sa Word file at ipasa sa Google Classroom. Diba? Napakasimple lang ng iyong takdang aralin. Ipasa lang ito at iti-check natin yan sa susunod na pagkikita. Okay? At salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli!